Kasalukuyang nababahala ang gobyerno ng Pilipinas sa lumalalang banta ng espiya mula sa ibang bansa, particular na mula sa China. China at USA nagkainitan dahil sa trade war. At Australia, Japan, USA at Pilipinas nagsanib puwersa na sa West PHC. Sa mga ulat na lumalabas, may mga naitatalang insidente ng underwater drones na natagpuan sa territorial na tubig ng Pilipinas. Pati na rin ang pagkakaaresto ng mga dayuhang individual na pinaghihinalaang nagsasagawa ng surveillance sa mahahalagang estratehikong lugar ng bansa. Bakit patuloy na pinupuntirya ang Pilipinas ng mga spies? Ano ang reaksyon dito ng ating gobyerno? Yan ang ating aalamin. Ang patuloy na pagsulpot ng mga underwater drones sa katubigan ng Pilipinas at ang pagkakahuli sa mga Chinese nationals na hinihinalang nagsasagawa ng espiya ay nagpapahiwatig ng isang sistematikong operasyon ng intelligence gathering na maaaring isinasagawa laban sa bansa. Ayon sa ulat, may mga ulat ng dayuhang individual na nagpapanggap bilang turista, mamimili o negosyante, ngunit sa katunayan ay nangangalap ng impormasyon sa mga sensitibong lokasyon tulad ng mga military base sa Palawan at Subic Bay. Ang ganitong mga insidente ay hindi lamang nagpapakita ng paglabag sa seguridad ng Pilipinas, kundi pati na rin ang posibilidad na ang impormasyong nakukuha ng mga espiya ay maaaring gamitin sa hinaharap laban sa interes ng bansa. Ang paggamit ng makabagong teknolohiya tulad ng underwater drones ay nagpapahiwatig ng mas sopistikadong paraan ng espiya na maaaring mahirapang matukoy ng mga awtoridad. Ang mga drone na ito ay maaaring ginagamit upang suriin ang ilalim ng dagat, mag-monitor ng mga galaw ng militar o mangalap ng impormasyon tungkol sa estratehikong infrastruktura ng bansa. Dagdag pa rito, ang kawalan ng malinaw na estratehiya upang labanan ang ganitong uri ng panghihimasok ay maaaring maglagay sa Pilipinas sa isang mahina at delikadong posisyon sa usapin ng pambansang seguridad. Reaksyon ng pamahalaan. Sa gitna ng lumalalang isyu, ipinahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang kanyang matinding pagkabahala sa mga ulat na ito. Bagamat wala pang formal na komunikasyon ang Pilipinas sa China hinggil sa mga alegasyong ito, patuloy ang isinasagawang investigasyon ng mga awtoridad upang matukoy ang lawak ng espiya sa bansa. Bilang tugon, mas pinaiigting ng AFP at Philippine Coast Guard ang pagbabantay sa mga estratehikong lokasyon sa bansa. Isinasagawa rin ang mas mahigpit na intelligence sharing sa mga kaalyadong bansa upang matiyak ang seguridad laban sa mga potensyal na banta. Dagdag pa rito, nagpahayag ang pamahalaan ng kahandaan nitong makipagdialogo sa China upang mapanatili ang kapayapaan sa rehiyon. Ngunit iginiit na dapat itigil ng China ang anumang agresibong kilos laban sa Pilipinas. Ang mga insidenteng ito ay may seryosong implikasyon sa pambansang seguridad at diplomasya ng Pilipinas. Sa isang banda, ang bantaang espiya ay nag-udyok sa Pilipinas na palakasin ang alyansa nito sa mga bansang tulad ng Estados Unidos, Japan at Australia. Ang intelligence sharing at military cooperation sa mga bansang ito ay maaring makatulong sa pagpapalakas ng depensa ng bansa laban sa anumang posibleng banta. Sa kabilang banda, nagiging mas sensitibo ang relasyon ng Pilipinas at China dahil sa mga kaganapang ito. Ang patuloy na tensyon ay maaaring makaapekto sa ekonomiya, lalo na sa larangan ng kalakalan at pamumuhunan. Dahil dito, kailangang timbangin ng pamahalaan ang paraan ng pagtugon sa isyu upang mapanatili ang balanse sa pagitan ng proteksyon sa soberanya ng bansa at pagpapanatili ng diplomasya. Samantala, noong Enero 30, 2025, hinamon ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang China na itigil ang kanilang aggressive and coercive behavior sa South China Sea, kabilang ang panghaharas sa mga mangingisdang Pilipino, pagbangga sa mga bangka, paggamit ng water cannons at pag-fire ng lasers. Bilang kapalit, ipinahayag ng Pangulo na handa niyang ibalik sa Estados Unidos ang Typhoon Mid-Range Missile System na kasalukuyang nasa Pilipinas. Ang Typhoon Missile System ay isang mobile na sistema ng missile na binubuo ng launcher at hindi bababa sa 16 na Standard Missile 6 at Tomahawk Land Attack Missiles. Inilagay ito sa hilagang bahagi ng Pilipinas noong Abril 2024 upang suportahan ang mga pagsasanay para sa pinagsamang kahandaan sa labanan
sa pagitan ng Pilipinas at Estados Unidos. Dahil sa pagtaas ng tensyon sa pagitan ng mga puwersang Chino at Pilipino sa pinag-aagawang lugar, inilipat ang sistema ng missile sa isang estratehikong lugar na mas malapit sa Maynila. Ang hamon ni Pangulong Marcos ay naglalayong mapabuti ang relasyon sa pagitan ng Pilipinas at China at matugunan ang mga issue sa teritoryo sa South China Sea. Gayunpaman, hindi agad nagbigay ng pahayag ang mga opisyal ng China hinggil sa alok na ito. China gumanti sa USA. Gumanti ang China sa USA sa pamamagitan ng pagpapatupad ng mga taripa sa mga produktong Amerikano tulad ng 15% buwis sa karbon at LNG at 10% buwis sa krudong langis, kagamitang pang-agrikultura at ilang sasakyan. Ang tensyon ay nagsimula noong 2018 sa ilalim ng administrasyon ni Trump nang magpataw ang US ng mataas na taripa sa mga produktong Chinese bilang tugon sa trade imbalance at intellectual property issues. Bilang ganting hakbang, nagtaripa rin ang China sa mga produkto mula sa Amerika. Noong Pebrero 2025, inanunsyo ni Trump ang pagpapataw ng mga bagong taripa sa mga bansang may VAT system tulad ng EU, India at Japan. Australia, Japan, USA and Pilipinas nagsanib puwersa noong Pebrero 5, 2025. Nagsagawa ng isang multilateral na maritime cooperative activity ang mga pinagsamang puwersa ng Australia, Japan, Pilipinas at Estados Unidos sa loob ng Exclusive Economic Zone EEZ ng Pilipinas. Layunin ng aktibidad na ito na palakasin ang kooperasyon and interoperability ng mga hukbong pandagat at panghimpapawid ng mga kalahok na bansa bilang suporta sa isang malaya at bukas na Indo-Pasipiko. Ang mga pagsasanay ay isinagawa alinsunod sa international na batas na may angkop na paggalang sa kaligtasan ng paglalayag at mga karapatan ng ibang mga estado. Kabilang sa mga lumahok na barko ang BRP Jose Rizal, FF 1.5.0 ng Pilipinas, HMAS Hobart DDG 3.9 ng Australia, JS Akizuki DD 1.1.5 ng Japan at USS Benfold DDG 6.5 ng Estados Unidos. Ang naturang aktibidad ay bahagi ng patuloy na pagsisikap ng apat na bansa na palakasin ang kanilang ugnayang pangdepensa at tiyakin ang seguridad sa rehiyon. Sa kabila ng presensya ng mga barkong pandigma ng China sa lugar, matagumpay na naisagawa ang mga pagsasanay na nagpapakita ng dedikasyon ng mga kalahok na bansa sa pagpapanatili ng kapayapaan at katatagan sa rehiyon. Ang kooperasyong ito ay nagpapadala ng malinaw na mensahe tungkol sa kahalagahan ng pagkakaisa at pagtutulungan sa harap ng mga hamon sa seguridad sa rehiyon. Sa pamamagitan ng ganitong mga pagsasanay, ipinapakita ng Australia, Japan, Pilipinas at Estados Unidos ang kanilang pangako sa pagpapanatili ng isang kaayusang pandaigdig na nakabatay sa mga alituntunin at paggalang sa soberanya ng bawat bansa. Ang banta ng espiya sa Pilipinas ay isang malinaw na halimbawa ng lumalalang geopolitical tension sa rehiyon ng Southeast Asia. Ang ginagawang hakbang ng China upang mangalap ng impormasyon ay maaaring indikasyon ng mas malaking plano na may kinalaman sa territorial expansion o strategic influence. Para sa Pilipinas, mahalagang magkaroon ng balanseng tugon. Isang tugon na hindi lamang nakasentro sa seguridad, kundi isinasaalang-alang din ang pangmatagalang relasyon sa China. Sa pamamagitan ng epektibong diplomasya, matalinong pagdedesisyon at masusing pagbabantay sa seguridad, maaaring mapanatili ng bansa ang soberanya nito nang hindi nagiging sanhi ng mas malawak na hidwaan. Ikaw sa iyong palagay, ano ang maaaring maging hakbang ng ating gobyerno upang maiwasan ang espionage sa ating bansa? Ikomento mo naman ito sa ibaba. Huwag kalimutang i-like at i-share. Maraming salamat at God bless.